kids! Welcome back to Teacher Shess channel. Join me in a day of fun and learning. So, for week 7, for module 7, our topic will focus on division. So, buong module 7 ay lahat tungkol sa paghahati-hati or pagdi-divide. So, pagpapakita ng basic division ng mga bilang hanggang 10 at paghahati-hati ng bilang na may 2 to 3 digits na mayroon at walang natitira. Okay, so division. So, hindi na ako magsa-start sa basic kasi tapos na natin yun last week, no? Sa basic division, pwede nyo siyang mentally i-divide, pwedeng mentally nyo siya i-solve, pwedeng hindi nyo na i-solve. Ano ba yung mga ginagamitan natin ng basic division? Yun yung mga small numbers lang. Now, magsa-start tayo ng discussion doon sa mga bigger numbers. For example, ito po. Halimbawa, ang given number ay ito. 356 divided by 4. Okay, 356 divided by 4. So, for example po, ito yung number na kailangan nyong i-divide. Meron na tayong 3 digits dividend, tapos 1 digit divisor. Mamaya magtuturo din ako, magbibigay ako ng sample ng 2 digits sa labas. Now, pag po tayo ay nagdi-divide ng numbers, tatlong operation ang paulit-ulit nating gagamitin. Ulit, tatlong operation. Ano yung mga yon? Ito lang yung tatandaan pag nagdi-divide. Step 1, divide. Step 2, multiply. And then step 3, subtract. Okay po? So, silang tatlo ang gagamitin natin pag tayo ay nagdi-divide. Divide, multiply, subtract. Pagtapos ni subtract, babalik lang ulit kay divide. Tapos ganun ulit. Divide, multiply, subtract. Tapos ulit lang po ulit hanggang sa maging 0 yung baba. Okay, paano po yun? So, for example, we have this one. 356 divided by 4. So, since 1 digit lang siya, 1 digit lang din yung gagamitin natin. 3 divided by 4. Pero, mahahati ba natin yung 3 sa 4? Pwede ba nating i-divide yung 3 by 4? Siyempre, hindi po. Bakit hindi po? Bakit hindi pwedeng i-divide sa 4 ang 3? Mas mababa po yung 3 sa 4. Yes, very good, Roniel. Kasi po, 3 is a smaller number than 4. So, since smaller siya, hindi natin siya pwedeng hatiin sa mas malaki. So, kapag ganun po, na maliit yung unang digit, kasi isa lang to, dapat isa lang din yung gagamitin natin sa loob. But since smaller itong nasa loob natin, ang gagamitin natin agad ay 2. So, gagamitin agad natin 35. So, ibig sabihin, we divide 35 by 4. So, 35 divided by 4. Ano kaya ang magiging sagot? How many 4 are there in 35? Anong number ang imomultiply natin kay 4 para makakuha tayo ng 35 or number na malapit sa 35? 8 po. Okay, 8. So, 8. Yung 8 na yon dito natin ilalagay sa taas ng 5. Bakit po sa taas ng 5? Kasi dalawang number ang ginamit natin. Pero kung ang ginamit lang natin ay yung 3, dito natin siya ilalagay. But since 2 digit ang ginamit natin, dito natin siya ipapantay sa last digit. So, we have 8. Now, nagawa na natin yung divide. Diba? Sabi ni teacher, first step is to divide. Na-divide natin si 35 divided by 4. Second step is to multiply. Ano ang i-multiply natin? Etong 8 na nakuha natin, i-multiply natin siya dito kay 4. Okay? So, yung quotient natin, multiply natin kay divisor. So, we have 8 times 4. Anong sagot? Okay, 32. Yung makukuhang product, ilagay sa baba. Okay po, ilagay sa baba. Tapos na tayo kay divide, kay multiply. Next step natin is to subtract. Subtract daw. So, ibig sabihin, we have to subtract 35 and 32. Ano ang difference? 35 minus 32.
3 po, 3. So, nakuha, ganun lang siya kasimple, oh. Divide, multiply, subtract. Now, 3. Kaso nga lang, meron pa tayong naiwan na number sa dividend. Kasi dito kanina, 35 lang ang ginamit natin. Ito si 6, hindi pa natin nagagamit. So, ang gagawin lang natin sa kanya para magamit ay ibababa natin siya dito. Okay? Isasama natin siya doon sa natira. So, we have 36 ngayon. So, 36. Ito naman yung bagong number na kailangan nating mai-zero. So, babalik lang tayo kasi tapos na tayo kay subtract. Babalik lang ulit tayo sa step 1. Magdi-divide ulit tayo. Meaning, we have to divide 36 divided by 4 ulit. O, ano po ang sagot? 9. Lagay yung 9. Pag-divide kasi, dito sa taas nilalagay ang sagot. Pag-multiply tsaka subtract sa baba. So, we have 9. After divide, we multiply. So, 9 times 4, what is the product? 36. 36. Pagkatapos mag-multiply, next step ay subtract. So, 36 minus 36, ang different. Nag-zero na tayo. That is the time. Hindi lang pag nag-zero po. Pag naubos na natin itong dividend natin, kasi yung 6 nagamit na din natin, so ubos na yung dividend, that is the time na magsa-stop tayong mag-divide. Okay po? So, ibig sabihin po, 356 divided by 4, our quotient is 89. Okay? Ganun lang po kasimple. Pag tayo ay nagdi-divide, tandaan lang yung tatlong step. Divide, multiply, and then subtract. Okay, yung ginawa natin kanina, ang tawag natin doon, division without remainder. Okay, walang remainder kasi eksakto yung sagot natin. Walang natira, walang nabutal, di ba? Walang naiwan. Now, paano naman kung katulad nito? For example, we have 492 divided by 5. Okay, 492 divided by 5. So, again, same process. Gagawin lang ulit natin si DMS. Divide, multiply, subtract. So, we will start with divide. So, 1 digit siya, 1 digit lang din dapat gagamitin natin. So, 4 lang dapat. Kaso nga lang, katulad kanina sa binigay nating sample, mas maliit ulit si 4. So, hindi pwedeng siya lang. Sasamahan natin siya ng 9 kasi nga maliit siya. So, ibig sabihin po, 49 divided by 5. What would be the quotient? 9. So, 9. Tin ipapantay kasi 2 digits ang ginamit natin. Pero kung 1 digit lang, kung ito lang, dito po ilalagay. Okay? So, 9. That is D. Next process, M. Multiply. So, i-multiply natin. 9 times 5, we have 45. 45. So, we're done with multiply. Next, we subtract. So, minus natin siya. 49 minus 45, we have... So, meron tayong 4. Meron pa po na iwan. Anong gagawin sa kanya? Bababa po. Okay, baba natin. So, nakababa na siya. So, 42. Okay, so dahil meron pa tayong naiwan na number, ibababa lang natin siya doon sa nakuha nating difference. So, ibig sabihin, naging 42 siya. Naging 42 na yung kailangan nating i-divide. Now, tapos na tayo kay subtract. Babalik ulit tayo kay step 1. We divide again. So, 42 divided by 5. What is the quotient? 8. So, we're going to put 8 here and then balik tayo kay multiply. So, 8 times 5, we have 40. Lagay sa baba. After multiply, we subtract. So, 42 minus 40. Ano ang magiging difference? Kanina, sa unang sample ni teacher, naging 0 ang baba. Kanina po, 0 dito, ubos na din dito. But this time, naubos na natin yung dividend natin, ubos na natin lahat ito kasi naibaba na rin natin si 2, pero meron pa tayong natirang 2. Meron pa tayong naiwan, hindi siya naging 0. Ito ngayon yung tinatawag nating remainder. Okay? Remainder. Sa Tagalog po, siya yung natira.
Okay? Siya yung tira. So, kapag po may remainder kayo, ang gagawin nyo lang dyan ay ganito po. So, ang sagot natin is 98. Lagyan lang ng R, tuldok. Kasi remainder ang ibig sabihin nun. Remainder, tapos kung ano yung natira. So, 98, remainder 2. Okay po? So, ang magiging sagot nyo, 492 divided by 5, your quotient would be 98 remainder 2. Okay po? Kasi may natira. Thank you for watching today's video. Hope to see you in our next class.